Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, kapag ka ang isang tao ay namumuhay sa kasamaan, magnanakaw, mandarambong sa kanyang panunungkulan sa anumang mga hanap buhay o anumang mga tungkuling nakaatang sa kanyang mga balikat, sa kanyang responsibilidad, namumuhay sa may kalaswaang pamumuhay, hindi naayon sa magandang pandinig o pananaw ng kapwa, sinasabing ang taong yan ay walang moralidad, walang moral values, walang pagpapahalaga sa magandang pag-uugali, sa magandang pamumuhay, sa magandang pagsasalita, sa magandang pagkakasama sa kapwa. Walang moralidad. Ang tao, para sa atin, para sa inyong kagabay, ang pinakamayamang yaman o pag-aari ng isang tao ay ang kanyang magandang pag-uugali, ang kanyang karakter. Isang disiplinado at sasabihin natin namumuhay na may moralidad. Napakagandang pakinggan kapag ka ikaw ay sasabihin taong may moralidad, taong may moral, taong namumuhay sa moralidad, sa kabutihan, sa kagandahang asal, sa kagandahan ng pag-iisip, may malinis na puso, may mabuting kalooban. Napakahirap hahanapin sa panahon ito ng isang taong may moralidad. Magiging ito ng kagabay. Hindi tayo makapagmamayabang na tayo ay may moralidad. Maaring may kakonti kung maaring tayo ay nagsasabikap na mamumuhay at gagalaw sa lipunan na nagpapahalaga ng magandang pag-uugali at nagpapahalaga ng mga mahalagang mga bagay-bagay, mga mahalagang gawain sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa, kundi hanggang sa paggawa. Ngunit ang ating pagiging taong may moralidad ay nakasalalay sa ating espiritual na pamumuhay. Totoo, marami ang nagsisimba. Marami ang akala mo mga banal. Ngunit paglabas sa simbahan, nag-iisip ng masama. Minsan ginagamit pa ang simbahan para makagawa ng mga kabalbalan o mga kabulastugan. Sa madaling salita, ang pagpasok sa Diyos, ang pagtawag sa Panginoon ay wala sa totoong buhay ng taong may pamumuhay na espiritual. Pagkabanggitin natin ang pamumuhay na espiritual, ang ibig sabihin, nagmamahal, nananalig, nagtitiwala, at kumikilos tayo, gumagawa tayo, nagsasalita tayo na naayon sa kagustuhan ng Diyos. Tulad halimbawa, ayaw natin tayo ay lokohin ng kapwa. Huwag tayong manloko ng kapwa. Sapagkat anuman ang masakit para sa atin, sigurado ako dahil tao din ang ating kapwa, katulad din natin,
masakit din para sa atin. Mamumuhay tayo na lipos ng espiritualidad. Hindi naman kailangan na tayo ay magbanal-banalan, tayo ay magsanto-santuhan. Ang mahalaga, isa sa buhay natin, ang buhay nararapat, ang buhay na ang Diyos ang nasa ating katauhan. Nakasintro tayo kay Kristo, sapagkat si Kristo sa kanyang panahon, ang anak, ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao, nangangaral hindi ng kabanalan, kung hindi ng espiritual na pamumuhay. Pamumuhay na naayon sa kagandahang asal at naayon sa aral, sa pangaral, sa pagtuturo ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ang pagsunod sa kanyang kautusan. At ang pangunahing kautusan ng Diyos ay ang mahalin. Mahalin ang Diyos, una at higit sa lahat. At pangalawa ay ang mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Nais natin tayo ay magiging masaya. Ayaw natin tayo ay lukuhin, ayaw natin gawan tayo ng kasamaan, ayaw natin may maghudas sa atin. Kung ano ang nais natin gawin sa atin ng ating kapwa, gawin natin sa kanila. Kung ano ang ayaw natin gawin ng ating kapwa sa atin, huwag natin gawin sa kanila. Ito ang tinatawag na golden rule. Do to others what you want others do to you. Do not do to others what you do not want others do to you. Napakasimple ng kautusan ng Diyos. Mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Sa lahat ng ginagawa ni Jesus, nung siya ay nangangaral, siya ay gumagawa ng mga bagay-bagay alang-alang sa ating kaligtasan. Ang kanyang pagtuturo, ang kanyang mga sermon, ang kanyang mga homily, ang kanyang lahat-lahat at magiging ang kanyang gawa at kilos ay nakasintro sa mga katagang pag-ibig, pagmamahal at paglilingkod. Sapagkat ang taong hindi umiibig, ang taong hindi nagmamahal, hindi makapaglilingkod sa kapwa. Mamumuhay tayo ng buhay na punong-puno ng moralidad at ito ay nakasalalay sa ating buhay espiritualidad. Our morality depends on our spirituality. Ito ang wala sa atin. Wala sa sino man sa atin sa ngayon. Pag mangako tayo, maglilingkod tayo, nangunguminsi tayo, lumalaban tayo sa politika upang makamit natin ang ating inais na paglilingkod ayon sa ating pananalita. Ngunit kapag ka nandyan na, ano ang sinasabi ng ating mga kababayan sa ngayon? Ang Pilipinas wala ng moralidad. Ang Pilipinas nakakahiya sa buong mundo. Kailan pa natin baguhin ang ating mga sarili? Kailan pa natin simulan ang pagbabago? Walang pagbabago magaganap kung walang simula ng pagbabago. Simulan natin ngayon, huwag bukas. Lalong-lalo na doon sa ating mga leader politiko, sa ating mga leader religyoso, na dapat sila ang magiging modelo. Sila ang magiging waran sa buhay na punong-puno ng moralidad, puno-puno ng espiritualidad. Mga kagabay, mamumuhay tayo na naayon sa kagustuhan ng Diyos. Ang mamumuhay tayo na nagmamahal, umiibig at naglilingkod sa kapwa.